Kaya lagi ako nasa bahay dahil minomonitor ko ang online stock sa market. Kapag mataas, nagbebenta ako. Talaga? Ang taray naman pala ng business mo. Manghang wika ni Isabel. Kaya pala sitting pretty ka na lang dito sa bahay mo. Marahang gumala ang paningin niya sa kabuuan ng sala ng bahay ni Andrew. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinaunlakan niya ito nang imbitahin siya nito na doon magkapunan dahil birthday daw ng binata. Hindi naman. Minsan ay biglang bagsak ang stock kaya lugi. Anyway, halika na sa komedor. Kanina pa nakahain ng pagkain. Okay, sige. Hanggang sa komedor ay impress si Isabel sa ayos. Masinop ang pagkakalagay ng mga gamit pang kusina sa mga cabinet. Malinis ang gas range at ang mesa ay very class sa pagkakaayos ng dinner nila. With matching red roses pa at nag-yellow juice na kristal sa pitcher. Pasensya ka na ha. Hindi na ako bumili ng wine dahil bawal daw sa baby ang alcohol. Nabasa ko sa nahiram ko sa ebook na bawal pala sa buntis ang kahit na anong uri na alak. Oo naman. Saka kahit na hindi bawal sa baby ang alak, never na akong iinom niyon. Dahil sa alak, nasira ang buhay ko. Kusa siyang natigilan sa huling sinabi. Wala sa loob na napalingon si Isabel sa binata. Kitang-kita niya ang paglamlam sa mga mata nito at hindi niya maisip kung ano ang kahulugan niyon. Kakain na ba tayo? Untag ni Isabel sa tensyon na uli na umiikot sa ere. Oo, sige maupo ka na. Be my guest, Isabel. Ikaw lang talagang bisita ko sa birthday ko. Ikaw at ang baby. Minsan pa itong sumuliyap sa kanya. Makahulugan at may mensaheng kalakip. Wow, okay ah. VIP pala ako. Oo naman, upo ka na. Sige, salamat. Masarap ang mga pagkain inihanda ni Andrew. Talagang nabusog si Isabel. Cheers! Nakangiting itinaas ang binata ang baso ng juice. Cheers! And happy birthday, Andrew! Ipinigkini niya ang baso sa baso nito. Salamat ulit, Isabel. Ito ang isa sa pinaka hindi ko malilimutang birthday ko. Alam mo ba yun? Wika nito nang nilapag ang baso. Host talaga? Inilapag na rin niya ang baso dahil nangalati na iyon. At bakit naman? Well, dahil kasalo kita. May kasalo kong magandang buntis. Nangingislap ang mga mata ni Andrew na lalo naging matiim ang titig sa kanya. Ganon ba? Sinikap niyang alisin ang pagkailang pero hindi niya magawa. Oo, ganoon. At dahil pinabigyan mo rin lang ang panyaya ko na dito maghapunan, may isa pa akong request. Isang-isa na lang. Promise. Ano naman yun? Hindi ito kumibo. Basta tumayo na lang at nagtungo sa sala. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng bahay ang isang malamyos na musika. Ano naman kayang drama ng isang yon? Ani niya sa sarili. Sayo tayo, Isabel. Wika ni Andrew nang magbalik sa komedor. Ha? Paano? Ang laki na ng... No, it's okay. Hindi naman natin iipitin ang tiyan mo, di ba? Halika na. Ito na ang kumuha sa kanyang kamay at inakay siya patungo sa sala. Ano ba, Andrew? Nakakaya naman. Pero napasunod na rin siya sa pagakbang nito. At nang ilagay nito ang mga kamay ng dalaga sa lieg nito, inaglapat ang mga mata nila. Sa kamarahang sumayaw ang kanilang mga katawan. Happy birthday, Andrew. Wika ni Isabel para magkaroon naman sila ng pag-uusap at mabawasan ang nakakailang na sandaling iyon. Maraming salamat. Napakasaya ko talaga, Isabel. Unang-una dahil kasama kita. Tila malamig na kamay na humaplo sa kanyang puso ang sinabi nito. Pero sinaway niya ang sarili dahil masyado na siyang nadadala sa presensya ni Andrew. Masyado na siya nagiging dependent dito. At itong mga nakaraang muling araw, nagsisimula na siyang matakot. Paano kung magsawa na si Andrew sa pag-aalaga sa kanya? Pero ayaw nang tumigil ng kanyang puso
Nadami ng ligayang inihahatid ng mga ginagawa nito para sa kanya. Tahimik lang siyang sumandig sa malapad nitong balikat at ipinikit ang mga mata. How I wish na ganito na lang tayo palagi, Andrew. Sana hindi ka nang huli nang dumating sa buhay ko. Sana hindi lang pagtingin kaibigan at kapitbahay ang dahilan mo kaya mo ko pinagmamalasakitan. Pero alam kong wala akong karapatang umasam at mangarap. Hindi ako karapat-dapat sa isang kagaya mo. Malungkot na saad niya sa sarili. Isabel? Yes? Look at me, please. Marahan siya nagtaas na mukha. Bakit? Hindi ito kumibo. Sa halip ay dahan-dahang inilapit ang mukha sa mukha niya. Andrew! Nalaki ang mga mata ni Isabel nang makitang palapit na sa mga labi niya ang mga labi nito. Andrew, no! Pero sakop na ng mga labi ng binata ang mga labi niya. Andrew, bulong ng kanyang puso at muli siyang napapikit para damhin ang halik na iyon. Ilang sandaling natiling magkalapat ang mga labi nila. Maya-maya pa ay kusa na iyong naglayo. Bakit mo yung ginawa? May kalakip na sumbat ang kanyang tinig. Patawarin mo ko, Isabel. Alam kong hindi tama. Hindi dapat dahil baka isipin mong sinasamantala ko ang kahinaan mo. Pero mahirap sa pili ng puso. Mahirap turuan. Mahal kita, Isabel. Ano? Nalaki ang mga mata na saad ng dalaga. Wala nang makilala kita. Wala na ako bang inisip kundi ikaw. Sa pagtulog ko, napapangarap kita. At sa pag-iising ko, mukha mo hinahanap ko. Andrew, alam mo bang sinasabi mo? Tinangka niyang kumawala sa mga bisig nito. No, please, don't. Humigpit ang yakap nito sa kanya. Andrew, ano ka ba? Buntis ako. At hindi ko kilala ang ama ng anak ko. Binata ka. Gwapo ka. Bakit mo sinasabi ang mga yan? Dahil yun ang nadarama ng puso ko, Isabel. Hindi. Nagkakamali ka lang. Naawa ka lang sa... Minsan pang silin nito ng halik ang mga labi ng dalaga. Andrew! Nagpilit siyang kumawala. Bitawan mo ako! Sa wakas ay nakawala naman siya. Isabel, maniwala ka sa akin. Mahal kita. Disgrasyada ako. Wala akong pakialam. Hibang ka na, Andrew. Oo, tama ka. Hibang na ako sa pag-ibig ko sa'yo, Isabel. Hindi. Dinadaya ka lang na nararamdaman mo. Humakbang siya patungo sa pinto. Isabel, wait! At mga hawakan nito ang dalaga. No, Andrew. Tumaas ang kamay niya para awatan ito sa paglapit. Hayaan mo na ako umalis. Hayaan mo na ako makapag-isip. Saka na tayo mag-usap. Isabel, bumukas sa mukha nito ang paghihirap ng kalooban. Please. Pagkuway, humakbang na siya palabas ang bahay nito. Magulo ang isip ni Andrew. Natutukso na siyang tawagan si Isabel para aminin dito ang totoo. Na siya ang ama ng anak nito at sa panahon ng pag-aalaga niya rito, italagang napamahal na sa kanya ang dalaga. Pero sa bawat pagtatangka ni Andrew, ay naduduwag ang kanyang puso. Paano kung magalit siya sa akin? At ngayon pa lang, kamuhian niya ako. Hindi ko na makikita man lang ang anak namin. Noon tumunog ang kanyang cellphone. Si Isabel? Bakit kaya? Hello? Andrew? Bakit? Okay ka lang ba, Isabel? Napabalikwa siya ng bangon. Masakit ang tiyan ko. Manganganak na yata ako, Andrew. Ha? Naku, teka. Hintayin mo ako. Pupunta na ako dyan.
Bilisan mo! Ang sakit! Mawawala na yata ako sa sakit. Kumalma ka lang, Isabel. Darating na ako. Sige na. Bilisan mo, Andrew. Oo, wait. Agad na niyang ini-off ang cellphone at kinuha ang susi ng kanyang kotse bago lumabas ng bahay. Isabel, buksan mo to. Halos gibain na niya ang pinto nito. Andrew, lumabas ang pinto ang nakangiwing dalaga. Agad itong kumapit sa kanyang braso. Isabel, just hold on ha. Halika na. Dadaling kita sa ospital. Sandali, ang mga gamit ng baby nasa bag. Dalhin mo. Oo, sige. Kahit tarantang-taranta na, sa patuloy nitong pagdaing, ay nagawa naman ni Andrew ang lahat ng sinabi ng dalaga. Nagawa pa nga niyang ilak ang parehong bahay nila bago nagdala sa ospital si Isabel. Anong lagay niya, doktora? Napapalunok na tanong ni Andrew nang lumabas ang doktora sa OR. Nahirapan si Isabel. Malaki ang bata, pero kulang pa rin sa buwan. Pero nakapanganak naman siya. Maraming salamat po, Lord. Wika ng binata. Pero may isa pang problema. Ano ho yun, Dok? Masaya si Andrew nang malaman na nakapanganak na si Isabel. Pero natigilan siya nang may sinabi pa ang doktora. Nagkaroon ng infeksyon sa dugo ang sanggol. Kailangan niya magkaroon ng blood transfusion habang nasa incubator siya. Oh, bakit nangyari yun? Regular naman nagpapacheck up noong buntis pa si Isabel. At sigurado ako, iniinom niya lahat ng gamot na binibigay ninyo. Well, maybe, congenital lang kanyang kondisyon. Anyway, sa lalong madaling panahon, kailangan masalina na siya ng dugo para maging stable na kanya lagay. Okay, do that, Doc. Pero kailangan natin ng donor. At bukod sa mahina pa si Isabel, hindi sila pareho ng type ng dugo. Maybe the father will have the same type and... Sige ho, Doc. Magpapakuha ako ng dugo. Diretsong tugon ni Andrew. So, you are the father? Naninigurong tanong ng doktor. Oo, doktora. Napalunok na lang si Andrew matapos sabihin iyon. Stable na ang baby sa incubator, miss. Mabuti na lang at nasalina na agad siya ng dugo. Talaga ho? Saan ho kumuha ng... Sa asawa mo? Mabuti na lang at sila magkatipo ng dugo ng anak mo. Dahil kahit na magka-type kayo ng anak mo, hindi ka naman pwedeng kuhanan dahil mahina ka pa. Sa asawa ko? Napamaang si Isabel sa sinabi nito. Oo, ma'am. Kay Mr. Andrew Del Socorro. Anyway, pumirma na ang mister ninyo ng birth certificate ng baby, kaya okay na rin yun. Samantha Del Socorro daw ang gusto mong name ng baby. Kaya iyon na rin ang pinalagay niya sa birth certificate. Samantha Del Socorro. Maganda, di ba? Bagay na bagay sa baby dahil ang ganda niya. Hindi alam ni Isabel kung ano ang iisipin sa mga sandaling iyon. Pero ang sigurado niya ay may namumuo ng pagdududa at hinala sa kanyang isipan para kay Andrew. Bakit niya ginawa yun? Bakit niya pinalagay sa birth certificate ng bata na siyang ama? At nagkataon lang bang pareho sila ng type ng dugo? Mariin niyang pinikit ang mga mata. May nais balikan sa isip. Sa isang resto bar sa Malate, humantong si Isabel. Wala siyang pakialam sa mga taong naroroon, maging ang kaingayan at katuwaan sa paligid. Dahil ang nais lang niya ay uminom, maglasing, saglit na takasan ang sakit ng puso niya. Hanggang sa malasing na siya. At ang naganap sa kotse, kasama ng estranghero, ay biglang lumabas sa isip niya. Ibig sabihin, Isabel? Napakurap si Isabel at otomatikong nabalik ang isip sa kasalukuyan.
Ngayon ay nakatitig siya sa mukha ni Andrew na may hawak na sanggol. Kaya pala pamilyar sa akin ang mukha ni Andrew. Pati na rin ang pamilyar na pakiramdam kapag sakay ako ng kotse niya o kapag nalalanghap ko ang pabango nito. Isabel, heto na ang anak mo. Napakurap siya at saglit na tumuo ng paningin sa sanggol na hawak nito. Ang baby ko. Iniunat niya mga bisig. Iniram ko lang siya sa incubator. Pero kailangan ibalik agad siya roon. Masuyong wika ni Andrew. Ang baby ko. Pumatak ang luha sa mga mata ng dalaga. Kay sarap sa pakiramdam ang madama ang init ng munting katawan nito. Lalo na ang mahalika ng kanyang anak. Ilang sandali pa ang lumipas, nagsalita si Andrew. Isabel, akin na munang baby. Ibabalik ko na muna sa incubator. Baka magkaroon pa siya ng bagong infeksyon. Napatingin siya kay Andrew. Sige. Okay. Pahinga ka na ha? Oo. Humakbang na si Andrew patungo sa pinto. Andrew, bakit? Kung may aaminin ka, aminin mo na ngayon. Hanggang kaya ko pang makinig at umunawa. Isabel, halatang naging balang binata. Ibalik mo na siya sa incubator. Tapos, bumalik ka rito at mag-usap tayo. Pumatak ang luha sa mga mata niya. Nakaunawa naman ang binata at napatango na lamang. Iyon na nangyari, Isabel. Patawarin mo ako. Hindi ko napigil ang sarili ko. Pero pagkatapos nun, ay halos kamuyan ko ang sarili ko. Pero huli na. Inamin ko ng sarili ko at naghanap ako ng ID sa maliit mong bag. Kaya nalaman ko kung saan kita ihahatid. Pero maniwala ka. Mula ng araw na yun, hindi na ako natahimik. Araw at gabing binabantayan kita. Binalak na kausapin para panagutan na nagawa ko sa'yo. Pero palagi ako naduduwag. Hanggang malaman kong buntis ka nga. At noon ako nagpasya. Kailangang maalagaan kita. Ikaw at ang anak natin. Binili ko ang bahay sa tapat mo at doon nagkaroon ako ng pagkakataon na mabantayan kita. Maalagaan. Makasama. So, planado ang lahat. Hindi sa ganoon, Isabel. Masuyo nitong hinawakan ang kamay ng dalaga. Oo. Ang paglilinis lang ng konsensya ang mas totoong dahilan kaya hinangad kong makasama at maalagaan ka noon. Pati na rin ang sanggol na isisilang mo. Pero sa maniwala ka't hindi, sa simula pa lang, ay tumibok na ang puso ko nang makita kitang umiiyak sa elevator. Doon pa lang, ay gusto na kitang yakapin, aluin. Siguro kaya naging mahina na rin ako sa tukso. Dahil sa atraksyong agad ko nadama para sa'yo. At nang magkasama na tayo palagi, ang paghangang iyon ay agad na napalitan ng pag-ibig. Isabel, nang sabihin kong mahal kita, hindi lang dahil sa baby na isisilang mo. Dahil mula yun sa puso ko. Mahal na mahal talaga kita, Isabel. So please, marry me. At pinapangako ko sa'yo, ang lahat ay magiging maayos na. Aalagaan ko kayo ng anak natin. At babawi ako sa'yo sa lahat ng kasalanan ko. Ilang sandaling natiling nakayuko ang dalaga at umiiyak lamang. Isabel, nagtaas siya ng mukha. Sige, tatanggapin ko ang alok mong kasal. Isabel, totoo bang sinasabi mo? Pero gusto kong malaman mo na gagawin ko yun dahil mahal din kita, Andrew.
At hindi lang dahil kailangan ng anak ko ang isang ama. Pangako, hindi ka magsisisi sa pasya mo, Isabel. Masayang saad ni Andrew. Niyakap nito na mahigpit ang dalaga. I love you. I love you too. Minahal na kita sa proseso ng pagkakalapit natin. And I'm glad it's you, Andrew. At mas naging mahigpit ang yakap nila sa isa't isa. Ngayon ay magaan na ang kalooban ni Isabel sapagkat nalaman na niya ang ama ng kanyang anak. At nagpapasalamat siya dahil si Andrew ang dumating sa buhay niya. Ngayon sigurado na siya na magiging kumpleto na ang buhay niya, kapiling ng anak niya at ng pinakmamahal niyang si Andrew. Makalipas pa ang ilang buwan, ay kinasal na nga si Andrew at Isabel. Napakasaya nila mag-asawa, lalo na si Andrew, dahil tinanggap siya ni Isabel sa buhay nito. At pinapangako niya na gagawin niya ang lahat para maging mabuting ama at asawa. Wala na siyang mahiling pa dahil kumpleto na ang buhay niya. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Andrew at Isabel. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.